beloved Boss Mike Cervera. Yon, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat, mga kababayan. Hindi tayo nakapag-live kahapon hanggang gabi kasi nga ho, sobrang busy natin sa pag-aasikaso dito sa ating mga kasama. Pero ngayon, eto, nandito tayo sa tabing dagat para, yan, para makapagbigay ng reaksyon dito sa mga kinang-inang mga ginagawa ng mga DDS ngayon. Ano po? So yun, nandiyan na si Jojo Chavez, si Joey Tolentino, si Delia Rosario, Delia Sacoco, sorry. Opo, sa inyo pong lahat mga kababayan. Wag na nating patagalin to. Rektahin na kagad natin to. Itong mga pinapakalat ng mga inang-inang mga DDS, nabuhay na naman yung mga ampalaya ni F. Elisa. Ilang beses na nga yan na pinatunayan na itong si First Lady ay walang kinalaman dito sa ginagawa o ginawa nitong si Tantoco na kung ano man, So yan, na sa investigasyon, lumabas nga namatay sa coke, mga kababayan. Ngayon po, etong mga inang-inang mga DDS, mga kababayan mga ikinukonekta si First Lady dito kay Tantoco. Anong pakialam ano ang pakialam ni First Lady doon? Di po ba? Ang pakialam doon yun po mga kababayan, walang pakialam doon. Kung ano man ang gawin sa buhay noon, hindi naman binabantayan ni First Lady yon. Unang-una sa lahat, nangyari po yan nung nagkaroon ng event ang ating First Lady dyan sa California. Ano po? At eto na nga, hindi lang yung Tantoco ang imbitado ni First Lady. Alam nyo naman si First Lady kung sino yung mga pwede na makatulong sa kanyang mga programa, yun siyempre ang iimbitahan. Tulad niyan mga kababayan, present po sa event na yon sila Chis Escudero, sila Jinggoy Estrada, mga artista, at kung sino-sino pang mga personalidad. Sa tingin po ninyo, mababantayan ba ni First Lady lahat yon? Ngayon, ipinapakalat at kinukonekta nila sa pamamagitan na, kasi daw kasama sa event, hindi ho sa kwarto tulad ng pinapakalat ni Sara Duterte. Itong si Sara Duterte, dapat hanapan natin ng resibo. Total naman, nagsalita na siya na may police report nandoon sa loob ng kwarto, kasama si First Lady. Di ba? Yan ang press release ni Buday. Na dapat, yun ang hanapin natin. Bago natin paniwalaan itong mga ginagawa na itong mga DDS na kulang-kulang, siguro mga kababayan, hanapin natin kay Buday yun. Dahil ang Malacanang nagpahayag na nauna nang pinahayag na March 8 nangyari, March 9 na nadeklarang namatay yung si Tantoco, March 10 nandito na ho sa Pilipinas si First Lady. Di po ba? Sabi nga ng Malacanang, meron namang record niyan, dahil pumunta ka lang ng immigration, malalaman mo na. Bakit ba pinagpipilitan nyo talaga? Ano bang inyong layunin? Ano ba yung inyong pakay? Ano ba talaga yung inyong nais? Bakit nyo kinukonekta si First Lady? Di ba mga kababayan? Yun lang naman yan Siyempre, para sirain. Lahat naman ng mga nagiging balakid ngayon sa mga kampo ng mga Duterte, sinisira nila. Kita nyo si First Lady, si Risa. Sinisira din nila dahil ang pagkakaalam nila ay tatakbong presidente. At natatakot din sila na baka tumakbong presidente si First Lady. Mga kababayan, yung po ang katotohanan dyan, natatakot sila na tumakbong First Lady natatakot na tumakbong presidente, itong si First Lady. Ngayon, baka sa kakaganyan nila tumakbong ang presidente. Di po ba, mga kababayan? So, eto na lang yan. Hanapin natin yung
police report na binabanggit ni Buday. Yun lang po ang makakapagpatotoo sa mga sinasabi nila. Kung totoo talaga, yung sinasabi na itong mga ampalaya, talagang pinutaktin nila, di ba? Pinutaktin nila to. Kung totoo yun, di ilabas nyo yung police report na sinasabi ni Buday ninyo. Nang sa ganon, mas mapaniwala nyo yung mga tao. Baka pati kami maniwala rin. Di ba mga kababayan? Yun lang Hindi po pwedeng laway-laway lang. Pero itong si tinutukoy natin mga kababayan, ito mapapatunayan ng resibo. Anong resibo? Tignan ninyo sa immigration kung anong record, kung umuwi ba, nakauwi ba talaga si First Lady noong March 10 at March 11, meron na ngang mga resibo din na itong si First Lady nakipagpulong sa Girl Scout of the Philippines. Di ba mga kababayan? Yun lang Biruin ninyo mga kababayan, porque mayroong ginawang mali, sabihin natin mali, etong isang bisita sa event, sa event ni First Lady, abay kasama na si First Lady. Ang babaw naman nun. Kapag kaya ng pananaw ninyo, ang tanga-tanga nyo talaga. Di po ba mga kababayan? Ang tanga-tanga nyo talaga. Nasa tabing dagat po tayo. Yun. So, nandito po tayo sa tabing dagat. Nagpapahangin, mga kababayan. Sobrang lakas ng hangin. So, yun, mga kababayan. Rekta na kung rekta. Ganon talaga, mga kababayan Wala tayo sa ating studio. Hindi natin may papakita yung mga resibo natin. Pero, mga kababayan, babalikan natin tong usapin na to. Dahil itong mga DDS, talaga namang nagpe-fiesta sila sa katangahan nila. Ang tatanga talaga, mga kababayan Sobrang tanga nila para paniwalain o sadya talagang galit na galit kaya kahit na na lang ay ginagamit. Yun lang po yan. Galit na galit ang mga DDS kaya pati yung alam nila na wala namang katotohanan ay gamit na gamit. Nagkataon na bisita itong Kantoko sa event ni First Lady. Simpleng unawain. Nagkataon at hindi lang naman siya ang bisita. Marami, si Chis Escudero. So, ibig sabihin, si Chis Escudero, nagdodroga din. Ganun ba? Mga kababayan? So, si Jinggoy, nandoon din. So, ibig sabihin, kasama rin sa nagdodroga. Di tanungin nyo, si Jinggoy. Total naman, di ba, pumikiling yung kay Buday. Bakit hindi nyo tanungin si Jinggoy? Si Chis Escudero din. Bakit hindi nyo tanungin? Di ba? Hindi yung gagawa kayo ng mga haka-haka na ikukonekta nyo si First Lady dito sa ginagawa ng ibang tao. Di ba mga kababayan? Alangan naman na magkasama sa kwarto yung Kantoko at si First Lady. Ano yung magjowa? Kundi ba naman kayo mga tanga? Di ba? Simple. Dali lang mga kababayan. Tingnan nyo na lang yung dadaan. So, eto, mga kababayan ko, shoutout po sa inyo lahat Hindi ko na ako kayo maisa-isa sapagkat yun. Di ba mga kababayan, binubuhay nila ang issue ni First Lady dahil sa issue ng sabongero na alam nilang may sabit na naman. Ayan na nga. Yan ang tatalakayin natin maya-maya pagkatapos nito. Opo So, yun lang. Simple lang unawain yan. Napakabobo na lang ng hindi makakaunawa. Simple. Meron kang ebidensya. Samantalang mga kababayan, sa mga report na lumalabas sa mga pahayagan sa Amerika, hindi naman sinasabing magkasama po, etong si First Lady, at ang etong Nategi Bambam, na Addictus Benedictus. Wala naman nung ganun Yun ang inaantay natin. Opo, sa mga hindi pa nakakapag-like dyan, mga kababayan, mag-like naman kayo. Di ba? May papakita ba silang na report na tulad ng sinasabit, pinapakalat nila na nakulong? Eto pa mga kababayan ko. Sabi nila, nakulong si First Lady. Doon sa LA, nasa detention cell, sabi. Nakakulong. Dahil iniimbestigahan. Hindi makalabas-labas. Di ba, naalala nyo
nung araw sinasabi nila yan na mag-live ka nga, ano ba, uto-uto. Yung First Lady, uutusan nyo mag-live. Bakit? Hindi nyo ba nakikita yung mga yung mga litrato? Oh, tapos meron pa silang sinasabi na edited daw, ganyan ganito. Paano magiging edited? Di ba? Nung lumabas na nasa event mga kababayan, tumahimik sila, 'di ba? Nung nagkaroon ng pagkakataon na nung nakaraang Mayo, Mayo 8 yun nangyari. Mayo. Oh, kung di ako nagkakamali, March ba? March, oo. Itong event na to. Nagkaroon mga kababayan ng event si First Lady sa Pilipinas. Nung nakita nila na nandoon, gumagalaw tao, di ba? Oh, na gumagalaw si First Lady. Oh, abay mga kababayan, nahimik sila. So ibig sabihin, mga kababayan ko, talagang walang hanggan itong ginagawa nila na paninira. Patungkol dito, pilit nilang kinokonekta kahit mga kababayan, naging bisita lang. Itong namatay nga ito, itong namatay na to, sa event ni First Lady. Unang-una sa lahat, ulitin ko lang, napakarami po na bisita si Madam First Lady sa event na yon. At nandoon din po si Chis Escudero, si Jinggoy Estrada, si Prasco, di ba? Si Prasco nandoon din. Bakit hindi tanungin ni Buday, mga kababayan? Tanungin mo, Buday, yung mga kaalyado mo. Si Jinggoy, pag pinagsalita mo, sabihin niya na, totoo, oo, magkasama sila sa kwarto. Ayun, baka paniwalaan na ng tao. O kaya si Chis. Sabihin ni Chis, oo, totoo yun, na magkasama sila sa kwarto at nakulong nga ho si First Lady doon. Di ba mga kababayan? Di meron na silang patunay, hindi yung puro bunganga, hindi puro yung salita lang na salita, hindi yung laway-laway lang, yung puhunan at ebidensya. Yan. Diyan mahilig ang mga DDS. Puro salita lang na salita, wala namang ebidensya, walang patunay. Kundi puro haka-haka lang. Konekta ng konekta, chismis ng chismis. Pero walang may pakitang ebidensya. Itong mga pokinang inan to. Matindi. Di ba? Iyon. Hirap na hirap yung mga DDS, mga kababayan, na ipagtanggol si Buday ninyo. Hirap na hirap din ang mga DDS na manira kay Pangulong Bongbong Marcos at kay First Lady. Wala silang mapakita na matibay na mga ebidensya sa mga pinaparatang nila. Kahit wala po silang naipakitang magandang ebidensya na patunay na resibo. Yung mapapaniwalaan sana ng totoo ng mga tao, di ba? Kaso nga mga kababayan, wala. Ayan, si Jen Angeles, papa-photoshoot. Ayun. Ayan, Ayan. Ayan, si Jen. Nakatupis yan. Ayan, mga kababayan. Ayan. Yun. Ayan, Boracay. Ito na. Ayun, mga kababayan ko, di ba? Kaya na sinasabi natin na dapat maging matalino tayo sa lahat ng pagkakataon na mga napapanood natin, mga nababalitaan natin kasi malilin lang talaga tayo mga kababayan. Lalong-lalo na itong kampo ng mga Duterte, itong mga kanilang mga aso, talagang mahuhusay na manlin lang ng mga tao at lalong-lalo na yung mga OFW. Yan ang kayang-kaya nilang linlangin sapagkat kulang na makapabalita sila ng totoong balita sa ating bansa. Yan po yan, mga kababayan ko. So, shoutout po sa inyong lahat. Ai Chang, Jojo Chavez, Sinto Evelyn Calison, Pink MA, Jai Sales. So yan, mga kababayan, sa palagay po ninyo, hanggang saan, hanggang kailan ang paninira nila? Kasi, tingin ko dyan, mga kababayan, hanggat nandiyan nakaupo si Pangulong Bongbong Marcos, hanggat nandyan na ang presidente ay si Pangulong Bongbong Marcos, hindi matitigil huyang mga yan. Talagang maninira ng sukdulan mga kababayan, na talagang ikapahamak pa ng iba.
Di po ba mga kababayan ko? Yan, ganun lang, kasimple, unawain. Pero, syempre, mga DDS, hirap na unawain yan, di ba? Hirap na hirap, di ba? Kaaruba, ano? Oh, Josie Tango, Pimi Busto. Oh, yun. Simple lang. Busy lang ho yung mga kasama nating vloggers. Kasi nga, magkakasama kami dito sa Boracay para sana makapag-relax nang wala kasing walang issue no? Bukod dito kay Atong Ang at eto nga kahapon ay binakbakan na nga nila itong si First Lady. Nagkalat mga kababayan sa social media, pinutakti ng mga DDS na tatanga-tanga. Etong issue na alam naman nila na walang patunay, walang resibo at walang makakapagturo ni isa kung talagang kasama sa loob ng kwarto. O, si Buday lang. Kaya si Buday lang mga kababayan ang ating kuligligin. Ikaw, Buday, kinang ina mo, ilalabas mo yung police report na sinasabi mo. Sinasabi mo sa police report na magkasama itong namatay at si First Lady. Yun ang gusto naming malaman. Kasi gusto namin ng katotohanan. Total galing sa'yo, Buday, ikaw ang maglabas. Di mo ba, mga kababayan? Ha? Oo. Mel Buena, thank you naman po. Simple lang. Buday, ikaw ang maglabas. Kinang-ina ka. Di ka na nahiya. Di ba mga kababayan ko? Nililito mo sa bayanan. Oh, simple lang. Simple lang, unawain eh. Di ba mga kababayan ko? Napakasimpleng unawain. Pero pinipilit nila. Kasi nga, kailangang ipilit. Walang pantire. Ano pantitira nila? Sa dami ng ginagawa na maganda ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Eto pa, unawain nyo maigi. Itong sasabihin ko. Sisimplehan ko lang. Noong panahon ni Digong, ang mga nahuhuli at nakukulong, mga kababayan, ay yung mga simpleng mamamayan at kalaban sa politika. Di po ba? Mga kababayan ko. Ngayon, tignan nyo naman kung ano mga napapakulong. Yung pong mga high profile, yung pong mga untouchable, kung tawagin nila, yung pong mga tao na akala natin ay hindi mapapanagot, hindi mapapanagot mga kababayan sa mga ginawa nilang kasalanan. Tulad po niyan, si Digong, si Keboloy, at ngayon si Atong Ang naman. Di po ba na hindi kinaya ni Digong yan? Bagkus mga kababayan, yan pa nga ay sinasabi na pinrotektahan ni Digong. So, ano ngayon ang may pagmamalaki ni Digong sa mga programa na ginagawa niya patungkol sa mga paglaban sa korupsyon, sa kriminalidad? Kung siya naman ang nagiging protector ng mga high profile na mga kriminal. Ano po? Na mga kriminal. Di mo ba? Simple, mga kababayan na unawain. Kay Pangulong Bongbong Marcos lang yan nangyari. Na walang sinisino, kahit sino ka pa. Basta ikaw ay merong ginawang katarantaduang kasalanan kahit sino ka pa. Di ba? Kahit sino ka pa. Sabi nga, isip-isip ko lang, malamang nasa isip ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kinang-ina nyo. Wala kong sasantuin. Hindi man ako pala salita. Hindi man ako pala pa-interview. At hindi ako vocal sa mga gagawin ko na para mapanagot yung mga talagang mga may kasalanan, ginagawa. 'Di ba? Hindi puro salita pero merong gawa. Noon, mga kababayan. Yan po ang presidente ngayon na talaga naman pinagtutulungan at pinagsisiraan nila ng gusto. Sa lahat ng pagkakataon, lahat ikonekta si Pangulong Bongbong Marcos. At kung hindi naman si Pangulo, si First Lady. Tulad niyan mga kababayan, ilang beses nang nilinaw, walang kinalaman si First Lady. Di po ba? Baka maisip pa natin kahit ganito na lang. Ang nagpunta sa event ay eto lang si Tantoco at saka si First Lady. Wala na pong iba. Yun mga kababayan, baka mag-isip pa tayo. Pero mga kababayan, hindi ho, ulitin ko lang sa mga bagong dating.
Ang kasama po sa event ay marami. Nandyan din po si Chis Escudero, nandyan din si Jinggoy Estrada, nandyan si Prasco, nandyan yung mga kilalang mga negosyante, hindi lang ho si Tantoco, napakarami at napakarami ding mga artista, no, mga kababayan, at marami pa pong iba. So ngayon, paano nyo ikukonekta yung isang tao na imbitado, katulad nila Jinggoy at ni Chis Escudero at ni Prasco, sa ginawa niya? Paano nyo ikukonekta si Madam? Ano po, ang hirap naman nun, mga kababayan. Talagang matindi yung inyong propaganda para siraan itong ating unang ginang. Ano po, mga kababayan ko? Simple lang. Di ba? Yan, pinagsama-sama. Actually, kay Buday galing lahat yan eh. Kay Sara Duterte lahat galing yung mga issue na yan. Kaya etong mga tatanga-tanga at mga bobot, mga mangmang, mga kababayan, sinasakyan. Di ba? Sinakyan nila na sinakyan. Yo, mga kababayan ko. Di ba? Si Jen, tapos na. Gusto niyo makita ka sexy yan? Ayan, sexy, oy! Tapos na. Tapos na pictorial niya. So yun, mga kababayan ko, no? Ano masasabi niyo po sa ating rektahan ngayong umaga? Pasensya na uli kayo kasi hindi ho ako nakapag-live kahapon. Talagang wala busy. Ako po ang punong abala sa mga vlogger na paborito ninyo. Talagang kailangan asikasuhin sila dahil deserve naman nila. Ano po, mga kababayan? Yun, at marami po akong kaibigang na-meet dito na mga naghihintay na talaga naman nakakatuwa. Shoutout sa kanila na ayaw nila magpabanggit. Mga kababayan may nanlilibre ng dinner, may naglilibre ng lunch, at mamaya may manlilibre ulit. Ibang klase, no? Alam nyo, ganon. Kapag marami ho kayong mga tao na natutulungan, minsan, hindi naman natin sinusumbat, Pagka may mga tao talagang natulungan, hindi nila makakalimutan yun, mga kababayan. Kapag may pagkakataon na makikita ka nila, grabe, mga kababayan Kahit na sabihin kung ayaw ko, wag. Meron naman akong perang panggastos. Hindi. Hindi. Tara. Kung saan gusto ninyong kumain. Di ba? Kung saan gusto ninyong kumain, sige, tara dito. Uminom sila kagabi, mga kababayan. Nako, walwal sila kagabi, mga kababayan. Tuwan-tuwa, Tuwan-tuwa sila. Hello po sa inyong lahat, mga kababayan ko, shoutout po sa inyong lahat. Ang kulit ni Chris Ulo kagabi. Mga mga nakainom na ho, mga kababayan, hindi naman ho ako umiinom. Opo, hindi po ako umiinom, mga kababayan, baka akala ng iba, nainom tayo. Hindi ho. Hanggang lang ho ako. Hanggang fruit juice lang yung iniinom at saka gatas. Yun. So, mga kababayan, babalik na lang tayo mamaya sa panibagong live, panibagong reaksyon patungkol naman po dito sa pag-iwan netong si Kapunan kay Atong Ang. Nako, ito magandang talakayin, mga kababayan, Itong pag-iwan ni Kapunan kay Atong Ang. Yung tsinelas mo baka tangayin doon sa malayo, di ba? Yun, mga kababayan. Yan ang ating tatalakay mamaya. At sa mga makakalap pa nating mga balita. Muli, mga kababayan, hanggang dito na lang. Dahil alam nyo naman, kapag nasa cellphone lang tayo, hindi ho tayo makapag-live ng medyo mahaba-haba. Ano po? Dahil kukulangin talaga yung ating mga ipepresenta na resibo. Baka sabihin ng mga tatanga-tangang mga DDS, wala ka naman pinapakita resibo. Kaya po yon, mga kababayan. So lahat po itong tinalakay natin ay ating babalikan. Opo, pag-uwi po natin ng Maynila. So mga kababayan ko, muli, maraming salamat po sa inyong panonood at pagsama ngayong umaga.
Opo, nandito po tayo sa Boracay at konti lang naman, napahangin, ganyan, no? Sarap kasi rito, mga kababayan, eh. Yung hangin, no, masarap, po. Sarap-sarap ng ganito. Oh. Meron pong mga malapit sa atin, kaya lang hindi ganito kaganda na tanawin. Maganda rin naman, pero hindi talaga ganito. Kahit na maalong, kita nyo maraming tao. Di ba ba? So, shoutout po sa inyong lahat. Bye-bye po. Opo. Our beloved Boss Mike Cervera.